Magandang araw mga lods. Ayan, pasensya na di tayo masyadong nakaka-upload kasi sobrang busy natin mga lods sa may gampanin kami halos hindi ko na halos na kikita sa gabi yung mga alaga natin sa hapon kasi gabi na ako nakaka-uwi at sa umaga naman umaga pa lang pinapakain ko na sabay alis kaya hindi tayo masyadong nakaka-upload. Ngayon ang itatapik lang natin yung yung may nagre-request kasi na na ipakita ko daw yung siguro para sa akin tsaka para sa kanya yung mga ibon na rare natin na sinasabi bagamat sa iba normal na yon, sa atin siyempre bago yung sa atin sa paningin kaya rare sa atin yung mga lods. Yan, pagkatapos ng intro mga lods, let it bang, bang. Magandang araw sa inyo mga lods. Yan, dito tayo sa ating ibunan. Yung gaya ng sabi ko kanina sa intro natin, may nagre-request na ipakita ko naman daw yung yung mga rare, diba siguro iniisip niya marami tayong mga rare. Wala naman, totally lang, hindi ako nakahandang ipakita pa sa inyo yon yung mga ko kasi halo-halo ang nagiging problema ko sa sa area ko ngayon. Siya, gaya ng sabi ko dati, paikot, maliwanag. Kaya pag nag-focus ako ng against the light yung camera natin. So nangyayari ngayon, yung tunay na kulay ng ibon, hindi mo mapigura yung totoong kulay niya o features ng ibon. Kaya yan. Hindi na akong pwedeng mga lods na laging hapon ako mag-upload. Di ba Kaya pinag-aaralan ko kung paano yung gagawin ko pa na bawa maisipan ko mag-video ng umaga, pwede. Maisipan ko ng tanghali, pwede rin, o alanganing oras o hanggang hapon, pwede pa rin, di ba Igagaya nung nakuha kong pektos, hapon lang talaga. O kaya yung umagang medyo pa lang, nagbubukang liwayway o sakto pa lang lumiliwanag. So ibig sabihin yung paligid medyo madilim-dilim pa, yun, pwede yun. O kaya sa hapon, di ba kaya nang ginawa ko nung isang araw. Ang problema ko lang pag hapon wala, tapos parang hindi naghahanap pa rin ako ng solusyon kung ano gagawin ko. Kasi itong camera na to, pag medyo parang nagtatikip silin, may kakayanan siya na paliwanagin pa yun. Maliwanag. Madilim siya sa pero pagdating sa kanya, maliwanag pa rin, kaya okay yun. Ang problema, ayun nga, yung pag yung maliwanag na talaga, ayun, parang nagiging against the light siya, kaya niisip ako ng nagtakip nga ako ng tarpaulin. Ko yung tarpaulin. Pag nagbibideo kaya lang, wala namang background. Kaya sabi ko, kaya ang kaya ang gagawin ko. Tapos sa kabilang kulungan naman, ganun din mga lods. Tapos may nagre-request pa. Sabi ko, paano ko pupukusan yung mga to halos hindi nakikita yung kulay, di ba Kaya yan naisip ko, kunin ko sila, ilagay sa kulungan. Ang problema naman, di ba, alam mo yung isa-isa sila. Ang problema wala lang tayo space mga lods, di ba? Problema rin natin yan. Kaya malaking impact sa akin to nung naglipat tayo. Yung focus ng camera nawala. Gaya dyan sa baba, di ba yung sa bubong ng kumpare ko, kumo yung puno, siya, yung background medyo madilim sa ilalim ng puno, kaya okay na okay yun.
Talagang yung focus ng camera maganda. Kaya yan, yan yung isa kong pinoproblema kung paano ko papaganda yung video na makita nyo yung itsura talaga ng kulay ng ibon, mga lods. Mahirap din na yung area talaga walang space. Ang inisip ko nga para magkaroon ng bibili ako ng tolda, either kulay green o kulay blue. Tapos itatakip ko siya, yun medyo magandang tingnan yun baka yun na lang ang gawin ko kasi kanina tarpaulin ang ginamit ko, okay naman siya, kaya titingnan ko mamaya to pag natapos kung ano yung dating para maano natin, mga lods. So ngayon doon sa nagre-request, yun siguro antay ka lang, lods, natin yung ito baka may mag-demand na hindi naman hindi yun. Yung ibon na ipapakita ko, yung mga nag-improve na. Ibig sabihin kasi maraming mutation ng ang ibon Parang naging kakaiba na kumpara sa normal natin na spangle lang, gano'n. Ngayon na siya. Meron ng spot lang. Tapos yun, sinasabi ko na may nagre-request din ka lods natin na i-vlog ko daw yun. Yan, pagsama-samahin ko na yun, isang bagsak lang. Lang siya, tumitsempo lang ako kasi may lalo na bukas, may duty ako. Diba, no? Kaya yun, tatimingan ko na yun talagang available akong maghapon. Siguro kung mapadaan ako sa bibili ako ng lona. Lona na either green or kulay blue kasi maganda sa maganda sa video yan, mga ganyan. Kaya antay lang kayo, mga lods, pero pansamantala ayan, tinetest ko uli kanina yung yung video ko, yung angle. Hirap ako, hindi ko siya maikutan, kaya kahit ikutin mo yun pa rin yun, yung parang hindi ako satisfied sa mga kuha, di kagaya dati talagang yung kulay ng ibon nakukuha talaga sa video. Ngayon hindi, minsan madilim, mapusyaw. Kaya sabi ko kaya pinaka the best na lalo na itong yung area ko ngayon, dalawang angle lang talaga. Pael, yan. Sa front ng hawla, tapos sa konting tagiliran, yun lang lagi. Hindi maikutan, kaya mahirap ding mga lods. Kaya ayun, pagkatapos kong mag-duty, baka maisipan kong bumili ng sana wag ko makalimutan, bibili akong lona, tetestingin ko ako ng epekto, yung ganun na lang. Tapos yung kakatel natin, mga lods, medyo malaki na. Nakailang na rin, mag-isang linggo na yata yung kakatail. Yun, isa lang talaga yung kasi yung lumalabas na itong dalawang breeder yung pares. So ibig sabihin pag medyo lumalabas-labas na silang dalawa, hindi possible hindi na hindi na mapisa, pero hindi ko tinatanggal, pababayaan ko lang yan hanggang sa makababa yung o kaya pag yung talagang confirm na hindi na siya talaga mapipisa, yun tsaka natin alisin yung itlog na yan. Malay mo makachamba pa yan. Tapos yung sa kabilang kulungan naman, yung kakatel, pa talaga, bata pa talaga yung yung isa. Yung isa pwede na kasi 2 years mahigit na yun pero itong isa binilang ko mula January, February, March, April, May, June, July. O palagay mo na, binigay niya sa akin yun 2 months na. Pa lang, 8 buwan pa lang, mga lods. Diba, no? Ayon sa akin pagsusuri o pagre-research, dapat ang edad ng kakatel at least 18 months or 2 years. Diba, no?
Yung iba nga 5 years, yan, sobra na yung 5 years. Mamuti na buhok natin bago tayo makapagpapisa. Ano na yun, over na masyado yun. Pero tama yun, kasi ano yun eh. Pero ano yan, sa discarding Pilipino na yan, 2 years o 18 months. Yan. Pero iba, sabi nung kausap ko, 8 months pwede na. Kaya lang, tingnan mo, 8 months na to eh. Pero wala eh. Tapos sinali ko pa itong dalawa, kaya parang kaya wala. Deadma yung cock. Baka hindi niya, kasi may istorbo, di ba? No? Kaya iniisip ko ngayon yung lahat ng mga kits, paghalu-haluin ko uli. Nalagay ko dito sa front yung screen sa may harap. Tapos yung kakatil, yung dalawa, o bali 4, ilalagay ko doon sa malaking cage. Baka ganun ang gawin natin mga lods. Kasi masikip na sila doon sa maganda kasi nakakalipad. Ayan, total wala pa namang kumukuha kasi hindi naman sa umatras kasi tsaka na yung isa tsaka na yan nga gaya na sabi ko namali ako ng discarte ron. Hindi naman siya totally umatras, lang tsaka na lang daw. Tapos si Densky naman wala pa siyang budget. Kaya okay lang naman yan kasi lalo na ngayon masikip yung natin, di ba, hindi applicable yung sobrang daming na hiwa-hiwalay. Kailangan i-compress ko. Maganda naman tingnan lalo yung parakeets. Maganda naman tingnan yan na compress sila mga lods. Kaya yun, sa itong video na to, lang yan. Inano ko lang sa inyo na sa susunod na video ipapakita ko yung mga na-produce nating ibon na para sa akin rare o kakaiba. Kasi siyempre, noon tayo nagkaroon ng ganyang ibon, kaya para sa atin okay yun. Pero bagamat sa iba, meron na yan. Tapos, yung raffle natin, huwag kayong mag-alala, hindi natin kakalimutan yan. Ano yan eh? Ang nasabi. Pero antayin natin magbabaan yung mga kits. Kasi magaganda na to, halos puro dilawan at saka spangle, tapos recessive, dominant yan. Halos ganun yung mga ibon natin. Kasi nung nakaraan, in-out ko yung may 31 pieces, in-out ko yun. Kaya halos yung isang cage, halos konti lang natira dun eh. So ngayon, ang gagawin natin sa susunod, paparapol tayo. Antay lang kayo mga lods kasi palakihin muna natin para may kapalit. May kapalit yung mga i-out natin mga lods. Tapos available din naman yung mga na yan, yung mga nakikita nyo. Kung gusto nyo kumuha ng ibon mga lods, available yan. I-chat nyo lang ako sa messenger mga lods. So yun lang muna yung natin ngayon, video natin. At abangan nyo yung mga lods. Ipipigurahan natin siguro, gawin ko na lang, huliin ko. May hawla akong di ba, na maliit. So doon ko sila siguro ilalagay para ma-angle ko ng maganda, yung hindi masyadong maliwanag, para maipakita ko yung mga klase ng ibon na meron na tayo mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. Maraming salamat sa panunood. Bye bye.